Kung ang pag-uusapan natin ay bilangguan, diyan lahat nakakulong ang mga iba't ibang uri ng mga kriminal, nagkasala sa batas, mga nakakulong sa apat na sulok ng bakal na rehas, binubuno nila ang kanilang mga sentensya, halo-halong klase ng kriminal na nakapiit para pagbayaran ang kanilang mga kasalanan sa batas. Pero may kulungan dito sa Pilipinas, na kung saan ay parang namumuhay lang na parang normal sa isang lugar ang mga bilanggo, parang hindi sila mga bilanggo, at walang rehas na nagiging sagabal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kulungang walang rehas. Paano kaya nangyari iyon? Yan ang ating alamin. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang Iwahig Prison and Penal Colony Farm sa Pilipinas, ay isa sa pinakamalaking open-air na mga kulungan sa mundo. Sa halip na mga konkretong pader, ang bilangguan ay napapalibutan lamang ng barbed wire fence. Isang gwardiya lang ang nasa entrance gate ang tanging bantay at bumabati sa mga turista at mga kamag-anak ng mga kriminal nang hindi sila ini-inspection. Ang bilangguan at ang 3,186 na mga bilanggo nito, ay 14 na kilometro lamang ang layo mula sa Puerto Princesa, na kabisera ng lalawigan ng Palawan, isang nangungunang destinasyon ng turista na malapit sa mga nakamamanghang dive site at isang higanteng underground river system. Napapaligiran ng makapal na kagubatan ng bakawan sa baybayin, at isang bulubundukin, ang 26,000 ektaryang kulungan na ito na higit sa 2 beses ang laki ng Paris ay nag-aalok ng kakaibang diskarte sa pagreporma sa mga kriminal. Aabot sa 200 minimum security inmates ang naka-assign sa pagsasaka at trabahong nauugnay sa opisina, gayon din sa pangangasiwa sa mga gawain ng mga medium security inmate. Halos 1,000 sa huli, na nagsusuot ng asul na t-shirt, ang nag-aalaga sa mga palayan, mga taniman ng nyog, mga taniman ng mais at mga gulayan na nakakalat sa paligid ng bilangguan. 3 armadong gwardiya lamang ang nakikita na nakasandal sa lilim ng kupas na bubong, at pinangangasiwaan ang mga magnanakaw, mamamatay tao at iba pang mga kriminal habang tinatabas nila ang mga damo. Bagamat aabutin lamang ng kalahating oras bago tumakas dala ang kanilang mahabang cleaver, ang mga bilanggo sa halip ay tahimik na nakatayo sa harap ng mga gwardya para sa bilangan ng bilanggo, na nagaganap ng 3 beses sa isang araw. Bukod sa maximum security inmates, na pinananatiling nakabukod, lahat ng convicts ay natututo ng isang trade, kabilang ang pagsasaka, pangingisda, paggugubat at pagkakarpintero. Ang mga aktibidad na ito na nagbibigay ng kita ay nagbibigay daan sa mga awtoridad na bahagyang mabawi ang perang ginastos nila sa pangangalaga ng mga bilanggo. Ang ideya ng bilangguan na ito, ay upang ma-rehabilitate ang mga kriminal, upang ang pinakamababang seguridad na mga bilanggo ay pakiramdam nila na kasama sila sa loob ng komunidad. Ayon sa Superintendent ng Iwahig Penal Colony, ang kanilang pangunahing trabaho ay hindi na lamang pagpaparusa kundi impormasyon at pagpapanumbalik ng hustisya. Ipinatayo ang Iwahig Penal Colony noong 1904, ng American Colonial Government na namuno sa Pilipinas noong panahong iyon. Ang lokasyon ng Iwahig ay napanatiling nakahiwalay ito sa mga pinakadelikadong Pilipinong kriminal. Nang makamit ng Pilipinas ang kalayaan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga nakatapos na ng kanilang termino o sentensya, ay binibigyan ng pagkakataon ng pagpipilian na magkaroon ng lupa ng libre sa Iwahig, depende sa kanilang pag-uugali. Lumambot ang mga hakbang sa seguridad noong 1970s, na nagpapahintulot sa ilang pamilya ng mga bilanggo, na lumipat sa loob ng Penal Colony Farm. Sa ngayon, 20 minimum security inmates na lang, ang nakatira kasama ng kanilang mga pamilya sa loob ng Iwahig. Ang mga convicted na kabilang sa grupong ito, ay kumikita ng hanggang 200 pesos, $4.30, buwan-buwan, samantalang kalahati lang ang kinikita ng mga convict sa may medium security. Panapanahong sinusuri ng isang advisory board, ang bawat kaso upang matukoy ang katayuan ng isang bilanggo. Ang isang bahagi ng kanilang mga kinikita ay dapat na itago sa isang trust account,
hanggang sa matapos ng mga bilanggo ang kanilang mga sentensya upang sila ay magkaroon ng kaunting ipon pagkatapos nilang mapalaya. Hindi lahat ng bilanggo dito ay masaya sa iwahig. Bagamat ang mga penal farm ay nakakakita ng mas kaunting mga pagtatangka sa pagtakas ng mga bilanggo, kaysa sa iba pang mga kulungan sa Pilipinas. Nasa 20 lamang ang naganap na pagtakas sa iwahig sa nakalipas na dekada. Isang matagumpay na Hunyo taong 2014 na jailbreak, ng 7 bilanggo ang nagbunsod sa mga awtoridad na pagbawalan na ang mga bilanggo na matulog sa labas ng barracks. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.